Gandang gabi po sa inyong lahat. Muli, Sir Aaron po ito. Ngayon ay June 18. June 18 is Tuesday. Tomorrow is Wednesday, June 19. Magandang gabi po sa inyo. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos, lalo tigit, particularly sa gospel na gagamitin sa mga misa sa ating katolikong simbahan. Muli po, paanyaya kahit sa mga hindi katoliko na kayo'y makiisa sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng salita ng Diyos, ng Biblia. Punta po tayo sa gospel bukas. Share screen po si Sir. Wait lang po. Okay. Ito po ang ating Ebanghelyo bukas sa mga misa. Ito'y mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 6, mga talata 1 hanggang 6, talata 16 hanggang 18. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim ang siyang magbibigay gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po si Sir. Okay, pag-usapan na po natin ang Ebanghelyo. Unang tanong o pangunahing tanong. Anong nagagawa ng mga gawaing ginagawa natin bilang pagtupad sa ating mga tungkulin? Sa wikang Ingles ng pagtupad sa tungkulin, ito ay synonymous kasing kahulugan sa performance of good works. Hindi naman pwedeng sabihin na ginagawa mo na nga ang mga tungkulin mo, hindi mo pa rin yon i-consider as something good. A work that is something good. So good work talaga yan. Balikan natin yung tanong, anong nagagawa ng mga gawain ginagawa natin bilang pagtupad sa ating mga tungkulin? Simpleng sagot, those things makes us righteous in the sight of God. Yung mga bagay na yon na ginagawa natin bilang pagtupad natin sa ating mga tungkulin
nagiging dapat tayo sa paningin ng Diyos. Pero it will be much better to be righteous in the sight of God compared to in the sight of men. Tama, di ba? Mas masigit pang mabuti na maging matuwid tayo sa mata ng Diyos kaysa sa mga mata ng tao. Ang mga mata ng tao ay mapagdilihiman mo. Ngunit kapag ang mata ng Diyos ang nakatingin sa'yo, hindi mo ito mapagdilihiman. So, mabuting maging matuwid sa mata ng Diyos higit sa lahat kaysa mata ng mga tao. Sa mga Hudyo, itong performance of good works na ito, ang pinag-uusapan natin. Sa mga Hudyo, itong mabubuting gawang ito ay pangunahing tatlo. Principally, pangunahing tatlo. Yung nasa verse 2, 3, at 4 ng parehong ebanghelyo tumutukoy sa pagdilimos. Yung nasa verse 5 at 6 tumutukoy sa pananalangin. At yung nasa verse 16, 17, at 18, pag-aayuno. Pagdilimos, pananalangin, pag-aayuno, almsgiving, prayer, and fasting. Hindi ba kapag mahal na araw, di ba kapag mahal na araw, itong tatlong to, yung prayer, fasting, almsgiving, sa panahon, mahal na araw, ginugunita natin yung passion and death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Yung kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. Tayong mga Katoliko sa panahong ito ay ini-encourage o hinihikayat ng ating simbahan upang isagawa ang mga bagay na ito. Kung Katoliko ka, mahal na araw, nagsisimba ka, yan, paulit-ulit na turo at sermon ng mga pare. Manalangin, maglimos, at mag-ayuno. Sa kabila nito, ay tinuturuan din naman nila tayo ng ating simbahan na huwag gawin ang mga bagay na ito bilang pakitang tao. Bilang pakitang tao. Tinuturo din yan. Gawin mo mga bagay na yan, ngunit huwag maging pakitang tao o isang pagkukunwari. Katulad ng sinasabi ng Ebanghelyo para bukas. Maraming aral si Jesus nung gawin na niya ang kanyang ministeryo o ministry, mga aral tungkol sa kanyang abhorrence sa mga pagkukunwari o pagpapakitang tao ng mga taong nagsasabi na sila'y sa Diyos. Maganda sa wikang Pilipino yung translation ng abhorrence o kasing kahulugang salita. Ano ba yan? Kinasusuklaman. Yan, kinasusuklaman ni Jesus. Abhorrence, pagkasuklam. So, Jesus is showing when saying abhorrence about sa mga pagkukunwaring ito at pagpapakitang tao ng mga taong nagsasabi na sila'y sa Diyos, ng mga tao pang nasa katungkulan o nasa kapangyarihan na siyang dapat tagapagsilbi o naglilingkod sa tao at sa Diyos, tulad ng mga eskriba, tagapagturo ng kautusan, na mga pariseo na nagtuturo din ng mga dapat sana ayon sa kautusan, lalo tigit sa tradisyong hindi lang legal, kundi ng tradisyong ayon sa kanilang mga ninuno. Tradisyong minsan ay hindi matatagpuan sa kasulatan. Sa English, translation, the traditions of the fathers. Tradisyon ng mga ama. Tradisyon, pagpapasa-pasang mga kaugalian, pagpapasa-pasa sa pamamagitan ng salita o buhay
Halimbawa, huwag nating sabihin na walang halaga ang mga tradisyon. Wala pa ang mga kasulatan, wala pa si Kristo, wala pa ang simbahan, wala pa si Kristo sa mundo, wala pa ang simbahan, nabuhay na sila sa mga tradisyon. Tradisyon din naman na naglalapit at naglapit sa kanila sa Diyos. Naging tradisyon nilang manalangin sa templo. Nagpunta din sa templo si Jesus nung siya'y bata, nakipag-usap sa mga matatanda. Nagdasal din siya sa templo. Nagbasa din siya ng kasulatan sa templo. Nung buksan niya ang kasulatan, ayon sa kay Propetang Isaiah, natatandaan nyo. So, naging tradisyon nilang manalangin sa templo, sa mga banal na dako, tulad ng bundok. Makyat din si Jesus sa bundok para magdasal at mag-ayuno. Naging tradisyon nilang mag-ayuno, magdamit ng sako, magbuhos ng abo sa ulo, lalo tigit kapag alam nila na sila'y nagkakasala kay Yahweh. At nang umakyat na sa langit si Kristo, nag-iwan din siya ng mga tradisyon sa kanyang mga disipulo. Sama-sama silang nananalangin, kasama ng pagpuputol-putol ng tinapay. We call it communal meals and communal prayer. So, done by the community, communal. Balik sa Ebanghelyo, binibigyan diin or emphasis, again, Jesus abhor hypocrisy and falsehood. Kinasusuklaman talaga ni Jesus yan. Maganda nga yun sa wikang Pilipino, kinasusuklaman. Jesus abhors falsehood, ang pagkukunwari, kinasusuklaman niya because in the first place, hindi siya isang pagkukunwari, kundi siya ang katotohanan. Alala nyo, I am the way, the truth, and the life. I am the way, the life, and the truth. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, pagkukunwari, sabi ni Jesus, kayo'y tulad ng mga nicho, puting-puti sa labas, ngunit sa loob ay mga nabubulok at umaalingasaw na bangkay. Nasa Mateo ito, Kabanata 23, talata 27. Kay saklap ng inyong sasapitin. Utos kayo ng utos sa mga tao, turo kayo ng turo kung anong gagawin, ngunit kayo hindi man lang makapagtaas ng daliri sa mga ipinabubuhat nyo na nagpapabigat pa sa mga tao. Sa ibang salita, in other words, conclusion na po tayo. Lahat tayo may pakikibaka at nakikibaka sa mga pagkukunwari pagka di makatotohanan. Kung minsan, ako mismong sarili ko, chinecheck ko, at nachicheck ko. Ako ba'y nagkukunwari? Ako ba'y nagpapakitang tao? Chinecheck ko sarili ko. Ekis kong ekis, check kong check. Ngayon, huwag na tayong magturo-turuan. One way or another, we are guilty of the same sins. Guilty tayo ng mga kasalanan yan. Huli natin one way or another, some part of our life, today or in the past, guilty tayo. That's sin. Yung mga kasalanan yan. Yung ituro mo ang daliri mo sa iba, ay maglalagay sa iyo na yung ibang daliri mo magtuturo sa sarili mo. To point your finger at others will make you point the rest of your fingers to yourself. So, tigilan natin ang turo-turuan. Turo-turuan, si ganito, si ganon. Ganon din nangyari dun, di ba? May nagdarasal sa templo, yung isa,
pari, yung isa makasalanan, yung makasalanan nasa dulong likod, hindi man lang makatingin sa altar, yung pari nagyayabang, tinuturo siya, mabuti na lang Panginoon, hindi ako katulad ng taong ito na ganito, 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 ganito. Ako'y ganito, naglilimos, ako'y nagdarasal, ako'y ganito, etc. etc. Turo din siya. Huwag na tayo magturo-turuan. Aminin man natin o hindi, guilty tayo ng mga kasalanan yan sa kasalukuyan o sa nakaraan. Lahat tayo nakikipagbaka sa mga pagkukunwari pagka di makatotohanan. Ang Diyos na nakakita sa atin, hindi natin mapaglilihiman. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, Jesus, aking kaibigan at aking kapatid, aking Panginoon, Jesus, my brother, Jesus, my friend. We can only cry for our sins. We can only ask for your forgiveness. And we knew if we are sincere with our hearts, with our thoughts, asking your forgiveness, you are faithful enough to forgive us. Forgive us, Lord. Forgive us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Nakatapos na po muli tayo sa ating pag-aaral. Patuloy po tayo magsaliksik sa mga salita ng Diyos, ng ating Panginoon, na sa ating nagbibigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. Magandang gabi po ulit. Paalam.